Mukhang wala ka ng paggalang sa akin, Damian. Bakit? Ipinagmamayabang mo ba ang isang nilalang na nakakubli sa paligid? Kung kami ay nabuhay ng hindi kumakain ng tao, magagawa mo rin yon, Maximo. Hindi ka pa ba napapagod sa awayan ng aswang at mga tao? Masyado nang lumiliit ang mundo natin dahil sa mga taong mabababa ang uri. Kaya habang hindi pa ubos ang pasensya ko, ay bumalik na kayo sa inyong tahanan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Edong. Nangyari ito taong 1971. Walang eksaktong lugar. Surigao del Sur. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Itong mga panahong ito, nagtatrabaho si Edong sa isang palaisdaan. Siya naman ang nagbabantay nito tuwing gabi. Nag-uumpisa ang kanyang trabaho mula 6:00 ng hapon hanggang 6:00 ng umaga. Sa ilang buwan ay naging maayos naman ang kanyang bawat gabi. Ang pinakamatindi niyang kalaban dito ay antok. Napapabalikwas na lamang siya kapag nagigising mula sa kanyang pagkakaidlip. Sa mga hindi nakakaalam, dating rebelde si Edong. Pero tumiwalag siya dahil wala siyang nakikitang liwanag sa hinaharap kung mananatili lamang siya sa bundok at walang maayos na tirahan. Palaging gutom at walang sahod, kaya hindi may kakaila na may karunungan siya sa pagkikipaglaban. Simula nang magtrabaho siya sa palaisdaan, ay nakakatulong na siya sa kanyang pamilya. Panganay naman siya sa 4 na magkakapatid. Ang 2 sumunod sa kanya ay may mga asawa na at nasa ibang lugar na ito nakatira. Ang hanap buhay ng kanyang ama ay isang magtutuba, habang ang kanyang ina naman ay naghahabi ng dahon ng nipa upang gawing salakot. Isang gabi nun, habang nagkakape sa labas ng kubo, ay may napansin siyang maliit na liwanag na parang maliit na bola at tumatalon-talon sa tubig sa loob ng palaisdaan. Akala niya nung una, isa itong alitap-tap, kaso sobrang laki naman ito. Ibinaba niya ang tasa ng kape at marahang kinuha ang kanyang itak. Marahan din siyang lumapit dito. Nakalubog na sa tubig ang bagay na yon, ngunit umiilaw pa rin. Magkahalong takot at kuryosidad naman ang namutawi kay Edong. Lumusong ito sa tubig ng dahan-dahan at muling pumaitaas at bumaba ang bola ng ilaw. Hinabol ito ni Edong hanggang sa mahuli niya ito. Nakakaramdam siya ng init mula dito. Nawala na rin ang ilaw at nakita niya ang napakakinis na bato at kulay puti. Dito umahon na siya sa tubig at tumakbo, patungo naman sa kanilang kubo. Mabuti na lang at may iilang damit siya sa loob at nakapagbihis agad. Wala naman siyang ideya kung ano ang bagay na iyon. Kaya naman binalot na lamang niya ito ng basang damit at itinabi. Pagsapit ng umaga ay naghanda na siya para umuwi. Laking gulat niya naman dahil ang basang damit na ibinalot niya sa bato ay tuyong-tuyo na. Napaka-imposible namang mangyari yon. Habang tinitingnan niya ang batong yon, ay alam niya na hindi ito ordinaryo. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa at nagmadaling umuwi ng kanilang bahay. Sa pagdating niya ay eksaktong naghahanda na ng almusal ang kanyang ina.
Matapos ang agahan ay kinausap niya ang ama tungkol sa kanyang nakuha. Base naman sa paglalarawan nito ay nasabi ng ama na maaaring mutya ng San Telmo ang nakuha niya. May konting nalalaman din kasi ang ama nito sa iba't ibang uri ng anting-anting. Sa nalaman ni Edong ay natuwa siya at nais malaman kung ano ang taglay ng mutyang yon. Pero hindi ito ikinatuwa ng kanyang ama dahil sa pagkakaalam nito ay susubukin ng mga kakaibang nilalang ang may tangan. Paraan din ito ng mutya upang maging karapat-dapat ba na mapunta sa kamay ng may tangan ang kapangyarihan ng apoy. Sa isip naman ni Edong ay makakaya niya kung sakaling totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Humaharap nga siya ng may mga bala dati. Eto pa kaya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagtungo na ng silid si Edong upang matulog dahil bakbaka na naman sa labanan ng antok mamayang gabi. 5:00 pa lang ng hapon ay naglakad na patungo sa palaisdaan si Edong. Bitbit niya ang baon para sa hapunan na inihanda ng kanyang ina. Binaybay niya ang halos 1 oras na daan papuntang trabaho. Bago naman siya manatili sa kubong yon, ay nililibot niya muna ang buong palaisdaan at iniilawan ng tubig gamit ang debateryang ilaw. Matapos nito ay sinindihan niya na ang 2 lampara at isinabit na sa magkabila ang dulo ng kubo. May gasera din naman sa loob nito. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ay saka pa lang siya kumain ng hapunan. At kada 2 oras ay naglilibot ito sa buong palaisdaan. Yun din ang ginagawa niya pampaiwas ng antok. Sa pagpatak ng 11:00 ng gabi ay may nakita si Edong na nagtatakbuhang aso sa talahiban. Binaliwala lamang niya ito. Nakatuon kasi ang kanyang sarili sa pagguguhit. Isa ito sa kanyang libangan. Subalit nagtataka na ito dahil ilang minuto na ang nakalipas ay naroroon pa rin ang mga aso hanggang sa nakarinig na siya ng baboy. Nagising naman ang diwa ng binata dahil tiyak isang malaking karne kapag nahuli niya ang ligaw na baboy. Marahan niyang kinuha ang itak at ang debateryang ilaw. Hindi na muna niya ito inilawan upang hindi siya mapansin. Tatagain na sana niya ang baboy. Ngunit nagulat siya dahil nag-iba ang boses nito at umangil na animoy mabangis na hayop. Napakalayo nito sa natural na tunog ng isang baboy. Agad niya naman itong inilawan at tumambad sa kanya ang mapupula at nanlilisik na mga mata nito. Dito niya na napagtanto na hindi baboy ang kanyang nasa harapan, kundi isang uri ng aswang. Naisip rin niya ang sinabi ng kanyang ama kahapon. Ngunit pinigilan niya ang matakot lalo pa nang unti-unting lumalapit din ang mga aso sa kanya na tila nakahanda na siyang lapain. Hindi naman siya nagpatinag sa mga ito hanggang sa maya-maya pa ay sumugod na ang baboy at sinalubong niya ito ng taga. Sa hindi malamang dahilan ay natapyas ang mukha ng baboy na agad namang umangil ng malakas at nagpagulong-gulong sa lupa. Bahagya namang natigilan ang binata dahil na rin sa sobrang gulat. Sumunod naman ang mga kakaibang aso. Ramdam din ni Edong na may kakaiba siyang lakas at likse. Walang habas niyang pinagtataga ang 3 aso. Pinagmumura niya ang mga yon at hinamon pa na lumapit sa kanya. Pero dahang-dahang umatras ang mga sugatang nilalang hanggang sa tuluyan na itong tumakbo papalayo. Naramdaman naman niya na uminit ang bato na nasa kanyang bulsa.
Bumalik agad siya sa may kubo at siniguradong wala nang nilalang sa paligid. Kinuha niya ang bato at doon niya nakita na nagbabago ng kulay ito. Mula sa pagiging kulay puti ay may bahid na ito na parang kulay apoy. Wala naman siyang ideya kung bakit nagbago ang kulay nito. Sa pag-uwi niya ng bahay ay agad niyang inilahad sa kanyang ama ang mga nangyari at ipinakita ang nagbagong kulay na bato. Dito na nagmungkahi ang kanyang ama na mas magandang kitain ito si Tandang Rudy na isang manggagamot. Dahil sa kagustuhan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa bato, ay hindi na lamang siya natulog. Bagkus, nagtungo siya kay Tandang Rudy na 3 baryo pa ang layo mula sa kanila. Mutya ng San Telmo ang nakuha mo, Edong. Tangan nito ay ang kapangyarihan ng apoy. Isang malakas ngunit nakakatakot na mutya. Nakadepende ito kung papaano gagamitin ng may hawak. Ang mga aswang na nakasagupa mo ay nagbabalak na agawin sa iyo ang mutya. At sa pagbabago ng kulay nito ay formal ka ng kinikilala ng mutya bilang nagmamay-ari dito. Wika naman dito ng manggagamot. Ibig sabihin niyan, gabi-gabi po akong dadalawin ng mga aswang dahil dito. Madiing tanong naman dito ng binata. Posible. Pero ngayon ay tuluyan ng napasayo ang kapangyarihan nito. Mahihirapan na sila. Tugon pa dito ng manggagamot. Papaano ko po ba magagamit ang kapangyarihan nito, Tandang Rudy? Tanong naman dito ni Edong. Sa katunayan, wala din akong ideya sa mga usal tungkol sa mutyang iyan, Edong. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Magsasaliksik ako tungkol sa tangan mo. Pero tuturuan kita ng mga simpleng usal na panlaban sa mga masasamang nilalang. Makakatulong ito sa'yo. Matapos naman itong makapagsalita, sa mismong araw ding yon ay tinuruan ng 2 usal si Edong na pantigal po at puder sa katawan. Ang usal na para sa puder ay usal upang paganahin ang tangang puder ng mismong mutya. Isinulat ito ni Edong sa isang kapirasong papel. Pero madali lang namang sauluhin dahil iilang salita lang naman. Kaso ang problema, nasa ibang lingwahe. Bandang hapon na nang makauwi si Edong, agad siyang lumantak ng pagkain dahil na rin sa gutom. Nagwika naman dito ang kanyang ama ng, Edong anak, tutuloy ka pa ba sa trabaho mo? Paano yan, ilang oras na lang ang itutulog mo? Wika naman dito ng kanyang ama. Ayos lang yan, tay. Pwede naman akong maidlip doon. Tugon naman dito ng anak. Abay, ewan ko ba sa'yo? Bakit ba kasi yan pa ang kinuha mong trabaho eh? Sambit naman dito ni Seryo. Hindi naman alintana ni Edong ang 2 oras na lamang na pwede pa niyang ipahinga. Sa katunayan, sabik na siyang makasagupa pa ng aswang. Mas lumakas pa ang kanyang loob ng may mga pantigal po na siya at puder sa katawan. Nag-abiso na lamang siya sa kanyang ina, nagigising pagsapit ng 5:00. Gayunpaman, sa kabila ng konting pahinga ay magaan ang pakiramdam ng bata. Nagtungo na nga ito sa palaisdaan. Naabutan niya ang kanyang amo at ang iilang tauhan. Nasabi naman ito na ilang araw na lang ay aanihin na nila ang mga isda. Lilipas muna ang 3 o 1 buwan bago ito lagyan ng panibagong similya. At maglilinis din sila ng palaisdaan. Ibig sabihin nito, walang trabaho si Edong sa mga gabing yon. Pero may matatanggap pa rin na sahod si Edong. Bali, kalahati sa bawat araw na sahod nito. Matapos naman ang huling 2 gabi ni Edong sa trabaho, ay nagtungo siyang muli kay Tandang Rudy upang alamin pa ang tungkol sa kanyang mutya.
Sa panahong yon ay wala pang maibigay si Rudy na karagdagang kaalaman sa mutya. Bagkus, pinag-usapan nila ang isang baryo na pinamumugaran na ng mga aswang. Nabanggit din ng manggagamot na matagal na siyang naghahanap ng isang antingero na lumaban sa mga aswang ng baryo dahil ang lugar na yon ay ang baryong sinilangan at kinalakihan ni Rudy. Naging interesado naman ang binata na malaman ang tungkol sa baryong pinamumugaran ng mga aswang. Halos 2 dekada na ang nakalipas, subalit hindi pa rin malimutan ni Rudy ang isang gabi na nagpabago sa kanilang buhay. Minsan ay may napadpad na bagong pamilya sa baryo na ang padre de pamilya ay si Maximo. Maayos naman ang pakikiharap nito sa mga tao, ngunit may kakaibang nararamdaman na noon itong si Rudy sa dayong pamilya. May 2 itong anak na puro lalaki. Hindi nga nagkamali noon si Rudy dahil sa halos 1 buwan pa lang ay kumalat na ang yanggaw sa buong baryo. Sa panahong ito ay hindi pa ganoon kataas ang kaalaman ni Rudy sa panggagamot ng mga nayanggaw at kahit pa may nagamot siya ay hindi niya natatapatan ang dami ng biktima. Kaya naman wala siyang nagawa kundi ilikas ang kanyang pamilya at mga kapitbahay, subalit marami sa mga ito ang natambangan ng mga aswang. Ilang buwan pa ang lumipas, nabalitaan na lamang ni Rudy na may mga iba pang aswang ang tuluyan ng nanirahan sa baryo at binalot na ng lagim ang buong lugar na yon. Sa mga hindi nakakaalam sa tunay na sitwasyon at napadako sa baryong yon, ay hindi na sila nakakalabas ng buhay. Naging pagkain o di kaya ay naging isa na ito sa kanila. Labis naman ang kalungkutan ng matanda dahil ang kanilang baryo na maganda at payapa ay hindi niya na nagawang mailigtas. Sa mga nalaman ni Edong ay nangako siya sa matanda na susubukan niyang pasukin ang baryo, pero nais muna niyang magkaroon ng kaalaman pa tungkol sa mutya ng San Telmo. Samantala, habang wala pa at hindi pa nakakabalik sa trabaho si Edong, ay tumulong muna siya sa kanyang ina na magbenta ng mga salakot. At dito niya nakilala si Milagros, isang babae na naglalako ng gulay. Nabighani naman ang binata sa angking ganda ng dalaga. Nalaman din niya na matagal na pala itong naglalako sa may palengke. Batid rin ni Edong na may nararamdaman sa kanya ang dalaga. Subalit tila nagpipigil lamang ito. Hanggang sa naging magkaibigan sila at nagtutulungan sa bawat isa. Nais ni Edong na mamasyal sa bahay ng dalaga at makailang ulit na rin na nagbigay ng iba't ibang dahilan ang dalagang yon. Hanggang sa naubusan na ito ng rason at hindi niya nga niya napigilan na sumama sa kanya ang binata. Kabado man ngunit wala nang nagawa ang dalaga dahil nakasunod na sa kanya ang binata. Sa ilang oras na paglalakad ay narating na nga nila ang baryo. Sa hindi malamang dahilan ay nag-iba ang pakiramdam ni Edong. Bigla siyang nanlamig kahit 3:00 pa lang ng hapon. Mas tumindi pa ito nang makapasok na siya sa loob ng bahay ni Milagros. Nasa loob nito ang kanyang mga magulang. Pansin din dito ng binata ang tila umiiwas na mga tingin ng 2 matanda. Pero malugod naman siyang tinanggap ng mga ito. Maya-maya pa ay nag-alok pa ng kape ang ina ni Milagros. Sa kabila ng kakaibang nararamdaman ay mas namutawi kay Edong ang sadya nito sa dalaga. Kaya rin naman siya sumama dito upang formal na magpaalam sa mga magulang nito sa paraang liligawan niya ang dalaga.
Nakilala niya ang ama ng dalaga na si Mang Damian. Doon siya dinala nito sa likod bahay. Tumingin-tingin din sa paligid ang matanda bago naman ito umupo sa tapat ni Edong. Didiretsohin na kita, Edong. May bala ka bang maligaw sa aking anak? Panimulang tanong naman dito ni Damian. Opo sana. Kaya nga po kinulit ko talaga si Milagros na isama ako dito upang magpaalam sa inyo ng formal. Tugon ng binata na tila nahihiya pa ito. Batid ko ang magandang intensyon mo sa aking anak, Edong. Ngunit may sasabihin ako sa iyo. Hindi ko tiyak kung naramdaman mo. Pero tiyak ako kung anong meron ka. Kung ano man ang iyong matutuklasan, sana ay huwag ka agad manghusga. Hindi lahat ng nasa ganitong panig ay tunay na masama. Malungkot na wika naman dito ni Damian. Hindi man sigurado si Edong, pero alam niya na may tinutukoy ang ama ni Milagros. Kalahating oras pa ang lumipas. Inabisuhan ni Damian ang binata na mas mabuting umuwi na bago ito abutan ng dilim. Sa mga sinabi nito ay tila may ideya na si Edong. Gawa rin sa kakaiba ang ikinikilos ng pamilya. Hindi ito pangkaraniwan sa ordinaryong tao. At kanina pa rin umiinit ang mutya na nasa kanyang bulsa. Sinamahan naman ni Milagros itong si Edong papalabas ng baryo. Nagpaalam man si Milagros pero batid ni Edong na may pangamba ang mukha nito. Kinabukasan sa kanyang paglalako ay sinalubong siya ni Milagros. Seryoso naman ang mukha nito at niyaya niyang isama ang binata sa isang lugar na tahimik at hindi masyadong matao. Doon ay lumabas si Damian mula sa gilid ng isang tindahan. Inaya niya ang binata na mag-usap sa loob ng maliit na tindahan. Naglakas loob na ang matanda na sabihin kay Edong ang tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. Tatapatin na kita, Edong. Pamilya kami ng mga aswang. Ang baryong pinasok mo, lahat ng naninirahan ay katulad namin. Pero humihingi ako sa iyo ng tulong dahil alam ko na isa kang antingero. Sa katunayan, hindi maganda ang nararamdaman ko kapag malapit ako sa iyo. Wika naman dito ni Damian. Bakit niyo po sinasabi ito sa akin? At sa papaanong paraan po ako makakatulong sa inyo? Tanong naman dito ng binata. Ayon naman kay Damian, ang pamilya niya ay napilitan lamang na manirahan sa baryo dahil sa mga kadahilanan. Una, ligtas sila kapag nakisama sa mga kalahi sa banta ng mga tao. Pangalawa, takot sila sa kanilang pinuno na si Maximo dahil sa oras na tumakas sila ay tiyak na ang kanilang kamatayan. Kaya naman umaayon na lamang sila sa mga nais nito. Pamilya man sila ng aswang, ngunit tanging hayop lamang ang kanilang kinakain. Wala ring magagawa si Damian dahil nasa dugo niya na ang pagiging aswang pati ang kanyang asawa. Bagamat nasa ilalim sila, ni Maximo ay tinuruan nila si Milagros na mamuhay bilang isang normal. Hindi na rin nila sinundan ng anak dahil hindi madali sa isang aswang na turuan na magpakatao ito. Laking pasalamat na lang niya dahil lumaking masunurin at mabait na bata si Milagros. Sa pagsasalaysay ni Damian ay ramdam na ramdam ni Edong ang kabigatan ng loob nito. Namuhay sila na parang nasa isang hawla. Nais na nila na makalaya sa pamumuno ni Maximo. Mabuti sana kung hindi ito malupit. Subalit, isa itong purong demonyo. Mang Damian, pasensya na po kung nagdadalawang isip ako sa inyo. Tatapatin ko na po kayo. Hindi magandang tingin namin sa mga kagaya ninyo. Pero susubukan ko po na pagkatiwalaan kayo.
Wika naman dito ng binata. Naiintindihan kita, Edong. Mahirap talagang paniwalaan na may aswang na naghahangad ng kapayapaan at mamuhay ng normal. Pero maraming salamat dahil nakinig ka sa akin. Nasa iyo na ang pagpapasya. Tugon naman dito ni Damian. Habang naglalakad pa uwi si Edong, ay labis niyang pinag-isipan ang sinabi ni Mang Damian. Kinabukasan ay inabisuhan niya si Milagros na samahan siyang magpunta sa kaibigan nitong manggagamot. Hindi naman pumalag ang dalaga, bagay na nagpakatotoo kay Edong na malinis ang hangarin ng pamilya nito. Napagtanto rin ng binata na kung may balak na masama ang pamilya nito ay di sana inatake na siya at ipinagkanulo sa ibang mga aswang sa panahon na nasa pamamahay siya ng mga ito. Samantala, bago naman humarap sa manggagamot si Milagros, ay kinausap muna ni Edong ang matanda. Nakakunot noon si Mang Rudy na lumabas ng bahay at humarap kay Milagros. Paano ako nakakasiguro na tunay ang ipinapakita mo sa akin? Madiing tanong dito ng albularyo. Inabot ng babae ang kanyang kamay at sinabi nito na kahit ngayon mismo ay kayang-kaya siyang paslangin ng manggagamot. Nagkatitigan ang manggagamot at aswang ng ilang sandali. Napabuntong hininga si Rudy at dito inaya ang dalawa sa loob ng kanyang pamamahay. Hindi ko sukat akalain na magpapapasok ako ng isang aswang sa aking pamamahay. Desisyon mo, Edong, kung ano ang dapat gawin. Ikaw ang may kakayahan na labanan ang mga aswang. Wika dito ng matanda. Gagawin ko ito, Tandang Rudy, dahil para din sa atin ito. At isa pa, mahal ko si Milagros sa kabila ng katauhan niya. Mariing tugon dito ng binata. Habang nasa bahay na si Edong, ay tinitigan niya ang mutya. Maigi niya namang sinipat ang kabuuan nito. Iniisip niya kung kaya ba niyang lumikha ng apoy, pero sa papaanong paraan. Marahan niyang iniangat ang isang kamay hanggang sa bigla itong nagliyab. Agad niyang ipinagpag ang kamay sa kanilang sahig upang maapula ang apoy. Pero laking gulat niya dahil hindi man lang siya napasok. Dito na namangha si Edong sa nangyari. Lumabas siya ng bahay upang doong subukang muli ang paglabas ng apoy sa kamay. Nagtungo naman siya sa likod bahay at doon niya muling sinubukan ng umapoy ang kamay ay agad niya itong ibinato sa halaman. Namangha na naman siyang muli sa kanyang nagawa at sa gabing yon ay nagpasya na si Edong ng isang desisyon na magpapabago sa kanyang buhay. Sa pagkikita nilang muli ni Milagros ay sinabi nito ang kanyang plano. Balak ni Edong na itakas ang pamilya ng dalaga sa baryo ng mga aswang. Subalit takot ang babae sa gagawin nito. Pero nanindigan si Edong na magtatagumpay sila basta't magtutulungan. 2 araw matapos mailahad ni Milagros sa mga magulang ang plano nila ni Edong, ay ginawa na nila ito. Sa gabing madilim ay palihim na lumabas ng bahay ang pamilya ni Milagros. Bit-bit ang iilang gamit. Habang si Ebong ay nakabang upang sumuporta sakaling may mangyayaring hindi maganda. Lingid naman sa kaalaman ng binata ay naamoy pala siya ni Maximo. Ang presensya nito ay kumalat sa lugar dahilan upang maalarma ang pinuno ng mga aswang. Habang tumatakbo na sila Milagros palabas ng baryo, ay biglang lumapag sa kanilang harapan itong si Maximo. Saan niyo balak magpunta, Damian? May naamoy akong kakaiba sa paligid. Trinatraidor niyo ba ang ating lahi? Isang napakasamang amoy ang narito lamang.
Maaari niyo bang aminin sa akin kung ano ang ibig sabihin nito? Galit na wika naman dito ni Maximo. Maawa ka sa amin, Pinuno. Hayaan niyo na kaming makaalis sa lugar na ito. Pakiusap naman dito ni Damian. At sa tingin niyo ba, ligtas kayo sa labas ng baryo? Mga hangal ba kayo? May sarili na tayong komunidad at palalakihin pa natin ito. Wika naman dito ng pinuno. Tama na, Maximo. Pagod na kaming magtago. Mahirap man pero susubukan namin na mamuhay kasama ang mga ordinaryong tao. Mukhang wala ka ng paggalang sa akin, Damian. Bakit? Ipinagmamayabang mo ba ang isang nilalang na nakakubli sa paligid? Kung kami ay nabuhay ng hindi kumakain ng tao, magagawa mo rin yon, Maximo. Hindi ka pa ba napapagod sa awayan ng aswang at mga tao? Masyado nang lumiliit ang mundo natin dahil sa mga taong mabababa ang uri. Kaya habang hindi pa ubos ang pasensya ko, ay bumalik na kayo sa inyong tahanan at manatili sa aking pamumuno. Magkakamatayan tayo ngayon, Maximo. Hindi na kami babalik sa iyo. Dahil naman sa sinabi nito, ay nagalit ng gusto ang pinuno. Umamba ito ng pag-atake. Ngunit isang apoy ang tumama sa aswang, dahilan upang gumulong ito sa lupa. Mabilis namang tumakas ang pamilya ni Damian at humarang si Edong sa balak na paghabol dito ni Maximo. Aba, ikaw palang sikretong sandata ni Damian. Isang antingero na tumulong sa mga aswang. Nagpapatawa ka ba? Galit na wika naman dito ni Maximo. Tama na, Maximo. Tama na ang pag-asik mo ng lagim. Sambit naman dito ni Edong. Talagang sinusubukan mo ako, bata. Sambit naman dito ng aswang. Maya-maya pa ay nagpambuno na ang dalawa, habang sandamakmak na aswang naman ang humabol sa pamilya ni Damian. Dahil dito ay napilitan na silang lumaban. Ibinigay ng ina ni Milagros ang isang bertud sa kanya at sinabing tumakas na. Pero nagmamatigas si Milagros dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga magulang. Wala na silang mapagpipilian pa kundi ang lumaban. Naganap sa gabing yon ang labanan kontra sa parehong lahi. Samantala, hindi naman nagpatinag si Edong sa pinunong aswang. Nakipagsabayan siya dito sa tagisan ng pakikipaglaban. Kahit matagal niya nang iniwan ang ganitong laban, ay nagagawa pa naman niyang gamitin ang mga natutunan niya bilang dating rebelde. Hanggang sa may dumagsang aswang at nakapalibot na ito kay Edong. Bahagyang natigilan ang lahat at nakikiramdam sa bawat isa. Nang biglang tumilapon ang iilang aswang na nasa likuran ni Edong at may dumagit sa kanya na isa pang aswang. Aatakihin sana niya ito ngunit nagsalita si Milagros na dapat na silang makalayo sa lugar. Napagtanto niya na ang aswang na tumangi sa kanya ay ang babaeng mahal niya. Iba man ang itsura nito, ngunit ramdam niya si Milagros. Wala nang nagawa pa ang pangkat ni Maximo dahil mga aswang lakat silang lahat. Tanging nagagawa lamang nila ay ang paglundag ng mataas suwalit wala silang mga pakpak. Sa isang tahimik na lugar ay lumapag na si Milagros. Sa pagpapalit ng anyo nito bilang tao ay tumulo ang mga luha dahil napaslang ang kanyang mga magulang. Ayon pa sa dalaga, ibinigay ng kanyang ina ang pinaka-iingat-ingatang bertud ng kanilang pamilya. Sa oras na lunukin ito ng isang aswang ay mag-iiba ang kakayahan nito. Tulad na lamang sa paglipad, ang bertud na iyon ay minanapa ng kanyang ina mula sa mga ninuno ngunit hindi ito ginamit kahit minsan dahil kapag ipinasok mo ito sa iyong sistema ay wala nang bawian.
ito na rin ang panahon na hinahanap na ng aswang ang dugo at laman ng isang tao. Kaya naman ganoon na lamang ang kalungkutan ng dalaga. Pero nagawa niya iyon upang mailigtas itong si Edong. Dahil sa ginawa ng babae ay niyakap ito ng binata at labis na nagpasalamat. Inamin na rin ni Milagros na kaya niya iyon ginawa dahil sa pagmamahal niya sa binata. Di bali na kung ano ang magiging kapalit nito. Subalit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nagbago bagkus minahal pa ni Edong itong si Milagros. Nagpasya naman ang binata na dalihin sa bahay ang kasintahan. Pero nag-aalala ang dalaga kung matatanggap ba siya ng pamilya nito. Sinabi naman dito ni Edong na wag muna nilang isipin. Ang unahin ay kung papaano talunin itong si Maximo. Nanguha na lamang ng sinampay si Edong sa bahay na kanilang nadadaanan dahil gutay na ang damit ni Milagros. Pero sa kabila ng kanilang pagmamahalan ay matindi naman ang pagtitiis ni Milagros dahil sa tangan ni Edong. Wala naman siyang magagawa dahil likas na talaga sa mga antingero na may proteksyon laban sa mga aswang. Pagsapit noon ng umaga ay dito na nag-usisa ang ama ni Edong tungkol kay Milagros. Ipinagliban muna kasi ang mga katanungan nito noong gabi nang dumating ito sa bahay. Gumawa na muna ng kwento si Edong upang pagtakpan muna si Milagros. Sa ilang araw na lumipas ay ikinatuwa naman ni Edong dahil nakuha agad ni Milagros ang loob ng mga magulang nito. Tumulong din ang dalaga sa paghahabi ng salakot. Ngunit hindi may tatago ang kalungkutan nito dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Minsan pa nga ay nahuhuli siya ni Edong na umiiyak. Pero ang pinakamatindi ay ang mga oras na naghahanap na ng kakaibang pagkain si Milagros. Patago itong pinapakain ni Edong ng buhay na manok pero alam niya na hindi na ito sapat para sa kanyang kasintahan dahil tao na ang magpapalubos sa kabusugan nito. Tiningnan naman siya ng babae at ngumiting nagwika na magagawa rin niyang sanayin ang kanyang sarili. Tutal naman daw lumaki naman siya na hindi tumikim ng tao kahit minsan. Isang hapon nun, nagtungo naman sila sa bahay ni Tandang Rudy upang alamin kung may naukuha na bang impormasyon ng manggagamot tungkol sa mutya ng San Telmo. Dito inilahad din ng binata ang nagdaang labanan. Pero labis namang nag-aalala ang matanda sa kahihinatnan sa ginawa nila. May ibinahaging usal si Rudy na nalaman niya mula sa kaibigang albularyo. Ang usal na ito ay ang pagkontrol sa apoy na nalilikha ni Edong. Matapos noon nagpasalamat ng gusto ang binata dahil malaking tulong ito para sa kanya. Samantala, sa kanilang paglalakad pa uwi ay ibinahagi ni Edong ang mga plano nito sa darating na panahon kasama si Milagros. Isang masayang kwentuhan ang naganap sa pagitan ng magkasintahan. Sa daan nila binuo ang plano sa pagkakaroon ng pamilya. Nagbiro pa nga si Edong na mas malakas sila dahil antingero at aswang ang kanilang magiging pamilya. Gabi na nang matanaw nila ang bahay. Subalit, pinigilan ni Milagros itong si Edong sa paghakbang dahil may nararamdaman itong kakaiba. Ayon naman kay Milagros, naamoy niya ang mga dating kapitbahay na mga aswang sa paligid. Hanggang sa bigla na lamang nalungkot ang mukha ng babae at mabilis na tumakbo papasok ng bahay. Sinundan naman agad ni Edong ang kanyang kasintahan at doon tumambad sa kanila ang mga bangkay ng pamilya ni Edong. Napaupo na lamang sa sulok si Milagros
at umiiyak habang si Edong ay hindi nakapagsalita habang nasa harapan ang bangkay ng kanyang mga magulang at bunsong kapatid. Humingi naman ng tawad si Milagros at sinisi nito ang kanyang sarili. Sa galit ni Edong ay lumabas ito ng bahay at doon ito nagwala. Nagtalsikan ang mga apoy nito na inilalabas ng kanyang mga kamay. Nagliwanag ang paligid dahil sa pagkalat ng apoy habang pilit siyang inaawat ni Milagros. Isang napakalungkot at puno ng paghihinagpis ang gabing yon. Nang may masmasan si Edong, ay pilit niyang inayos ang bangkay ng kanyang pamilya. Inilapag niya ito sa sahig at tinakpan ng kumot. Nagsindi rin siya ng 3 kandila sa uluhan ng mga ito. Balak niya na pagsapit ng umaga ay ipalibing agad ang mga ito. Habang nasa labas sila ng bahay, ay nagwika naman si Milagros na uubusin nila ang lahat ng aswang sa baryo ni Maximo. Hindi na rin may tago ng dalaga ang kanyang galit. Binalot ng takot ang mga kapitbahay ni Edong sa sinapit ng kanyang pamilya. Isang nakakagulat na balita na may aswang na umatake sa kanilang baryo. Nagtulong-tulong naman ang mga kalalakihan sa pagsasagawa ng ataul at hukay habang si Edong ay walang imik at bigla na lamang tumutulo ang mga luha. Nagbigay din ng donasyon ng amo ni Edong at nag-alok ito ng ibang trabaho sa binata. Labis-labis naman ang pasasalamat niya dito, ngunit saka na lamang niya tatanggapin ang alok nito dahil may mahalagang bagay pa siyang dapat asikasuhin. Tumango naman ang amo at sinabi na kung kailan gugustuhin ni Edong ay maghihintay lamang ito. Dahil sa pakiusap na rin ng mga kapitbahay ay nilamayan muna nila ang mga bangkay at mas maiging hintayin muna ang mga kapatid nito na nasa ibang lugar. Pagkalipas ng 2 araw ay magkasunod na dumating ang 2 kapatid ni Edong kasama ang mga pamilya nito. Hindi naman naniniwala ang nakakatandang kapatid ni Edong sa dahilan ng kamatayan nito. Bagkus, sinisi pa niya si Edong. Sasagutin sana ni Edong ang kapatid ngunit pinigilan siya ni Milagros. Wala rin namang saysay kung makikipagtalo pa siya sa kanyang kapatid. Nang mag-umpisa ang padasal, ay lumabas ng bahay si Milagros dahil napakasakit sa kanyang pandinig ang mga salitang inialay sa may likha. Inambisuhan naman siya ni Edong na umalis na lang muna. Sa malayo ay nakatanaw lamang ang dalaga sa bahay nila Edong. Puno ito ng kalungkutan. Kung kailan pa niya naramdaman ang pagiging normal na tao, saka pa ito nangyari. Isinumpa niya na kahit kapalit pa ang buhay, ay tatapusin niya si Maximo. Sa 5 gabi ng lamay ay nakabantay lamang ang aswang sa paligid. Handa itong sumugod kung may ibang aswang na umaaligid sa bahay ng kasintahan. Mas lamang na ngayon si Milagros nang dahil sa bertud na nasa kanyang sistema. Pero umiiral pa rin talaga sa kanya ang pagnanasang makatikim ng tao at pilit niya itong nilalabanan. Kahit ang pagbanggit sa pangalan ng Diyos ay ginawa na ni Milagros. Hiniling niya rin dito na kung hindi man mawala ang sumpa ng pagiging aswang, sana itanggalin ito ang pananabik niya sa dugo at laman ng tao. Saan kayo makakakita nun, kabaryo? Isang aswang na nagdadasal sa Panginoon ng sanlibutan. Matapos naman ang libing na yon, ay kinausap ni Edong ang kanyang kuya. Humingi siya rito ng tawad. Humingi rin ng paumanhin ng kanyang kapatid. Nadala lamang ito ng emosyon. Bagkus, sinisisi din niya ang sarili dahil hindi ito regular na nakakabisita sa mga magulang noong buhay pa.
Labis naman ang kalungkutan na namutawi sa tatlong magkakapatid. Inalok naman siya ng kanyang ate na doon na lamang manirahan sa kanya. Kasama si Milagros pero nanindigan si Edong na mamumuhay siya kasama ang bubuing pamilya nila ni Milagros. Hindi rin kasi ito maganda para kay Milagros dahil sa pagiging aswang nito. Nasa malaking syudad kasi naninirahan ang kanyang mga kapatid. Hindi ito madali para sa isang uri ng aswang. Gayunpaman, nagpalipas muna ng isang araw ang magkapatid bago tuluyang umalis. Kinagabihan, sa mismong araw ng pag-alis ng mga kapatid ni Edong, ay naghanda na ang dalawa para sa balak nilang pagsalakay sa baryo ng mga aswang. 2 itak ang hinasa ni Edong habang pinipigilan naman ni Milagros ang sarili sa nakakakilabot na tunog ng isang patalim na hinahasa. Napakasakit nito sa kanyang pandinig pero tiniis niya iyon upang masanay ang kanyang sarili. Mas nagiging aktibo rin ang kanyang diwa sa gabing iyon dahil na rin sa kabilugan ng buwan. Habang abala naman si Edong sa kanyang ginagawa, ay umaangil na ng mahina si Milagros. Nanginginig ang mga kamay nito habang unti-unting tumutubo ang matatalas na kuko. Kasabay nito ang paglabas ng kanyang mga pangil. Sa pagbuka ng kanyang pakpak ay narinig ito ni Edong. Agad naman siyang lumabas ng bahay at doon sa bakuran nasilayan niya ang isang aswang na may malapad na pakpak. Nakaluhod ito sa lupa at nakatingala sa buwan. Sa itsura nito ay handa na itong lumaban sa kapwa aswang. Kinuha na ni Edong ang kanyang mga itak at inaya na si Milagros na umusad na. Tumayo naman ang babaeng aswang at patakbong lumapit kay Edong sabay dagit nito at matayog itong lumipad pa itaas. Sa ilang minuto lang ay nasa itaas na ng baryo si Milagros habang si Edong naman ay nakatago sa mga puno. Nagsilabasan na rin ang mga aswang lakat at umungol nang makita nila ang pumapaikot na aswang. Nakatitig naman si Maximo sa babaeng aswang at handa na rin ito sa labanan. Ilang minuto pa ay bumulusok na si Milagros at dito sinugod ang mga aswang. Sa bawat madadagit nito ay inihahampas niya sa malaking puno. Walang kalaban-laban ang mga kapwa aswang sa taglay ng babaeng naghihigante. Nang makuha na ni Milagros ang atensyon ng lahat ay dito na kumilos itong si Edong. Agad niyang sinunog ang mga bahay na ikinagulat naman ni Maximo. Tumambad sa pinunong aswang ang isang antingerong nag-aapoy ang mga kamay. Hindi naman nagpahuli ang pinuno sa taglay din itong kakayahan. Kasama ang iba pa ay sinugod nila si Edong. Napagtanto ni Maximo na walang kalaban-laban ang mga alagad niya sa apoy ni Edong at inilabas na nito ang sandata. Hawak na rin ng binata ang kanyang 2 itak at naglaban sila ng pinuno. Tumataginting ang mga bakal sa tagisan nito. Lakas ng aswang kontra sa antingero. Samantala, pinagtutulungan na ng iba pang aswang itong si Milagros. Malaking bagay din ang kakayahan nitong makalipad upang makaiwas sa mga atake ng kalaban. Hindi rin may tatanggi ang lakas ng mga matatandang aswang sa baryo. May mga pagkakataong nakakasampa sila sa likuran ni Milagros. Agad namang pumaikot ang babae at bumaba ang lipad upang magpadausdos sa lupa. Nagtatamo na rin ito ng maraming sugat ngunit hindi niya ito ininda sa kalabisan ng kanyang paghihigante. Aswang laban sa aswang.
walang awang pinagpipigtas ng babaeng aswang ang mga kalahi nito. Humihiwalay ang ibang parte ng katawan, kahit ang mga ulo nito. Isang nagwawalang aswang ang nasilayan ng kapwa aswang. Sa pagtutuos ni Edong at Maximo ay halos pantay lamang ang labanan. Aminado si Edong na kulang pa talaga ang kanyang kaalaman sa kanyang mutya. Alam niya na may higit pa siyang magagawa rito. Hanggang sa nauundayan na siya ni Maximo ng taga at kalmot. Dahilan upang mag-alala ng gusto itong si Milagros. Binalingan niya ang pinuno at makailang ulit din niya itong dinagit at inihahampas sa mga puno. Tumatawa naman si Maximo dahil iyon lamang ang nagagawa ni Milagros. Nakakalipad ka lang, Milagros, pero masyado ka pang bata para sa labanan. Hindi katulad ko na ilang digmaan na ang naipanalo. Pareho lang kayo nitong kasama mong mahinang antingero. Mga walang silbi. Natatawang wika naman dito ni Maximo. Sa muling pagdagit ni Milagros ay inundayan siya ni Maximo ng usal dahilan upang saglit na nanigas ang katawan at sumubsob ito sa lupa. Agad naman siyang pinagkumpulan ng iba pang aswang. Kitang-kita ni Edong na nahihirapan na ang kasintahan kaya agad siyang sumugod sa mga aswang, ngunit binangga siya ni Maximo at agad itong tumilapon. Halos mawalan ng ulirat si Edong dahil sa pagtama ng kanyang ulo sa katawan ng puno. Nagtamo naman ng maraming gagat at kalmot si Milagros, ngunit pinilit nitong magpumiglas hanggang sa muli itong nakalipad. Subalit, hindi na rin maganda ang paglipad nito dahil sa dami ng sugat sa katawan. Nagpapahirap pa sa kanya ang patuloy na paglabas ng dugo sa kanyang leeg. Pinilit niyang makalipad ng malayo at nagtungo sa isang puno. Dito na bumalik sa pagiging tao si Milagros upang manumbalik ang kanyang lakas. Kailangan niya ng ilang minuto upang mapahilom ang mga sugat na kanyang natamo. Habang si Edong naman ay nagpakawala na ng maraming apoy sa paligid na naging dahilan upang magsipulasan ang mga aswang na nagliliyab na ang mga katawan. Subalit, mas nanaig pa rin ang bilang ng mga kalaban hanggang sa pinagkumpulan na siya ng mga ito. Kahit ang pagsambit ng usal ay hindi niya na nagagawa pa. Pakiramdam nun ni Edong ay katapusan niya na. Ilang minuto pa ang nakalipas, muling lumabas si Milagros at matayog na itong lumipad. Umangil naman ang babae ng napakalakas habang humarap sa nagliliwanag na buwan. Isang napakabagsik na aswang ang umiral sa itaas ng baryo. Kahit ang mga kapwa aswang ay bahagyang natigilan, sumugod ang babae at sabay-sabay na hinila ang mga aswang na nagkumpulan kay Edong. Kitang-kita ni Maximo ang pagwawala ni Milagros na kahit siya mismo ay nakaramdam ng pagkasindak. Sa mas lumalalang itsura ni Milagros ay batid ni Maximo na umabot na ito sa sukdulan ng kanyang taglay bilang aswang lipad. Pero alam din ng pinuno na isang pangkaraniwang aswang lamang ang lahi ni Milagros at wala itong dugo ng isang bangkilan. Susugurin na sana nito si Milagros, ngunit nakaramdam siya ng init sa kanyang braso at bigla siyang tumilapon. Nagawa naman ni Edong. "Ako ang harapin mo, demonyo ka." Galit na sambit dito ng antingero. Muling naglaban ang dalawa, pero sobrang hinang-hinana si Edong. Inundayan siya ng suntok at kalmot ni Maximo dahilan upang sumuka na ito ng dugo.
Bumagsak na siya sa lupa hanggang sa lumundag si Maximo. Hawak ang sandata nito at itatarak na kay Edong, ngunit biglang humarang si Milagros at sapul ang babaeng aswang sa kanyang dibdib at tumagos pa ito sa likuran. Ngunit tumarak din ang mahabang kuko ng babae sa tiyan ni Maximo. Kasabay ng pagbagsak nila sa lupa at nahugot naman ni Milagros ang bituka ng pinunong aswang. Agad tumayo si Maximo at pilit pinigilan ang kanyang malaking sugat. Sumambit naman si Milagros kay Edong na tapusin niya na ang laban na yon. Gamit ang huling lakas ni Edong ay lumikha ito ng napakalaking apoy sa kanyang kamay at malakas na ibinato kay Maximo. Nagliyab ang katawan nito at sumisigaw. Hindi pa nakontento si Edong at muli pa niya itong sinilaban dahilan upang bumagsak at napaslang na ang pinuno. Sinugod naman ni Edong ang iba pang mga aswang sa paligid. Nagpulasan ang mga ito at karamihan ay nasunog, ngunit may iilan na nakatakas pa. Nilapitan agad ni Edong ang kanyang kasintahan ng mga sandaling yon. Nag-aagaw buhay na noon si Milagros. Napaiyak na lamang siya sa mga huling salitang binitawan ni Milagros sa kanya. Ayon dito, kahit sa maikling panahon, ay naging masaya siya dahil sa kabila ng kanyang pagiging aswang, ay may taong tumanggap at nagmahal sa kanya ng totoo. Sa muli ay nawala ng mahal sa buhay itong si Edong. At ito ang nagbigay sa kanya ng lakas at determinasyon upang palakasin pa ang kanyang sarili at hindi niya malilimutan ang pinakaunang digmaan bilang antingero na may mutya ng apoy sa baryo ng mga aswang. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng may taglay ng kaliwa ay purong masama. Pinatunayan din sa kwentong ito na walang pinipili ang pag-ibig. At kahit sa kabila ng masakit na karanasan, ay nagbigay ito ng lakas sa ating bida upang mas lumaban pa at palakasin ang kanyang sarili laban sa mga masasamang uri ng nilalang. Okay, kamusta muna mga kabaryo bago magbigay ng opinyon? Pasensya na rin, medyo malat-malat tayo ngayon kaya nag-re-upload tayo ng Santino kahapon, pero salamat pa rin. Yun nga, para sa akin, grabe tong kwentong to. Hindi ko masasabing ito yung pinaka sa lahat, pero grabe yung emosyon na nandito kasi isipin nyo na lang, naubos yung pamilya ni Edong, di ba? Hindi lang yon, pamilya rin ni Milagros. Kumbaga nangyari nga rito, ubos ang lahi. Pero wala tayong magagawa, nakakalungkot man. Ayoko ng ganitong kwento, kaya lang wala, andito na eh. So yon, hindi ko rin masyadong bibigyan ng komento to kasi para sa akin, alam naman natin na malakas talagang mutya ng San Telmo yan. Meron na tayo naging kwento rito siguro last 2 months ago. Hindi ko lang tanda yung title. Meron na rin, mutya ng San Telmo. Nakakapagtaka lang, sana tinulungan siya ni Tandang Rudy, no? Yun yung parang pinaka nangihinayang ako na, syempre, di ba? Alam naman natin, albularyo. So, sana humingi sila ng tulong. Yun pa, namatay rin si Milagros. So, parang ang nangyari talaga, parang suntok sa buwan talaga kung magkatuluyan ng antingero at aswang, di ba? Pero para sa akin, napakalakas ni Edong. Yun nga lang, nakakalungkot kasi kumbaga lahat ng mahal niya sa buhay ay nawala. Yun. Alam naman natin na ayaw nating mangyari yun sa mga ganitong klase ng kwento. Kaya lang, wala tayong magagawa. So hanggang dito na lang yung komento ko muna. Tapos balik tayo sa shoutout natin. Yan. Yon, so gusto ko munang batiin yung mga
solid kabaryo member natin, no? Si Ma'am Roslyn Dalopere, yan. Salamat po, ma'am. Si Marvin George Poli, thank you, boss. Arnold Julio, salamat din. Si Brenda Caniel, salamat po. Ma'am Maria Victoria, salamat. At meron tayong bago, no? Si Agustito Junior Igat. Yon, salamat boss sa pagsuporta. So yon. Tapos dito naman tayo sa mga nag-comment sa mga upload natin. So random tayo. Binabati ko si Ma'am Arlene Kulsbesa, salamat po. Brain Omega, salamat boss. Shifter Play, salamat. Charlon Rolan, Dennis Gadugdog, yan. Boss Dave from KSA, salamat. Aracelia Sahi, salamat. Pebes Garcia, salamat. Geneva Sibilia, yon. Emil Bautista, salamat po. Maymay Sinita, Heidi Panigsain, salamat din. Luther Perez, salamat. Emilita Godi, yon. Eda Misdad, salamat. Ma'am Maria Casusa, salamat po. Carmelita Pruna, Joseph De Lima, Happy Sigrani, Ma'am Asil Gumban, salamat. Susan Manalo, yan. Bulag na Anghel, yon, thank you. Lourdes Grace Garde, salamat din. Titwit Saubun, salamat. Risa Idoria, salamat. Mami from Qatar, yon, ingat po palagi. Boss Ronel Tolosa, thank you sa'yo. Edgar Filar, yan. Luvinida Alahas, Binket, Juby, dami, no? Ma'am Lisa, no? Yan. Alma Hornales, Evelyn Paul from Germany, Catherine Velasquez, Joel Di Guzman, Patrick Vargas Jimena, sarap ng kain ko habang nanonood yun. Raymond Mantalaba, Elena Palomo at Sian Mantalaba ng Santa Rosa, Laguna. Yan, salamat. Pasensya na, pumuputok yung medyo hindi kasi okay yung lalamunan natin, kabaryo eh. Ma'am Isabel Cortez, salamat din. Rolando Balbagio, Tura Girza from Iloilo. Ma'am Christine Farado, salamat po ma'am. Allen Nigalan, yan. MSPH, salamat din. Chi Sevilla, salamat. From Mindoro, yun. Asan yung iba? Ma'am Lita Cinco, yan. Virginia Vilay, yan. Ma'am Marilu Matsuda, salamat. Bongski from Palawan. Villaflor, Julieta. Elena Yamamuchi, yan. Joshua Fernando, salamat. Ma'am Juanita Sosa, thank you. Violi Legarzo, salamat din. Maria Teresa Kalinaw, Gerson Amar, boss, thank you. At yun, John Mark Magayis, dear friend. Evelyn Amper, yan. So, yun yung isa nating kwento, dalawahin natin. Wait lang, pili ako ng parang marami nag-comment para lahat kayo mabasa ko. Loading pa, wait lang ha. Ayan. Ayun, Marjorie Asis, salamat din, salamat. Joseph Orolfo, salamat. Yan, comment kayo kabaryo, lalo na yung mga silent listener natin para nababasa ko. Michael J. Son Octaviano, ito yun, andito lang kami boss. Silent listener na nga lang. Yan, salamat sa inyo. Pagpalain kayo lalo niyan. Legit yan. Basta sinabi ko kabaryo. Joshua Fernando, yan. Jonah Baldayot. Ayun, sabi ni Jonah, minsan lang ako nagko-comment but laging nakalike. Yon. So yun, palike na rin kabaryo kasi malaking tulong yan. Tapos kung ma-share nyo yung video, okay din. Yon, malaking tulong din yun. Si Baldayot from Iloilo. Emma Kuruki, salamat ma'am. Julia De Vera, yan. Michex, salamat din. Ricardo Borak.
Robert Pax, yan. Ano to? Kenneth Opeña, salamat boss. Riangs, yan. Edwin Atienza, yan. Du 33N, tama ba? Uncle George, thank you boss. Edna Jose, salamat. Ay, nandami no. Lexi Centino, salamat. Mabis Tempes, salamat din. Fredelisa de Guzman, yan. Edna Habat. Ano to? Jessa Suelan, yan. Pamela Allen, thank you, thank you. Ricardo Bosak, yan, nabasa na natin yan ulit. Ma'am Juby, Kenneth Saballero, salamat. Presi Kawaling, Lourdes Grace Garde, thank you ma'am, yan mga nabasa natin. Florigin Sapungan, salamat. Thank you po lagi sa mga kwento, kasama ko lagi sa work. Ang mga kwento mo, kabaryo. Gusto ko yung pag-narrate mo, hindi OA. Oo nga no, ano kaya yung sa iba? Kaya lang kasi hindi natin pwedeng ihambing sa iba no. Ito naman si Blue na lagi ang galing na ito ni Blue. Kasi pati yung taon, tas yung nangyari, talagang yun, salamat Blue. Alam mo yan. Thank you. Roy, ang dami. Okay. Si Roy yan. Rodil Mendoza, salamat din. Miles Nit Sugaluga, yan, salamat boss. Sunshine Regodon, yun, wow. Miles, thank you. Janet Sabino, Angel Remoto Suzuki, yun. So yun, nabasa na natin kabaryo yung dalawang istorya natin. Balik ako sa next upload, doon tayo ulit mag-shoutout sa mga hindi ko nabasa no. Tapos yun pa rin, yung paglilimos natin ng gamit, magbabalik na po ako. Kwentong Baryo Official, yan yung page natin. Alam nung mga nakakuha sa akin ng gamit, yung epektibo talaga nun. So pwede nyo akong i-message doon. Kung hindi man ako makausap nyo, si Tito Proy, dalawa naman kaming mayawak nun. Tapos yung mga na-pending, alam ko meron pa. Darating na po yun within this week. Yun. Salamat sa inyo. Dadagdagan ko na lang ng libreng limosyon. Ako nang bahala. Pwede nyo message Kwentong Baryo Official sa Facebook. Tapos may TikTok na rin tayo, Kwentong Baryo lang. Yan. Tapos yung YouTube channel natin, eto, Kwentong Baryo, Kwento ni Kabaryo, saka Kwentong Kalakbay. Yan. So yon, konti na lang, 100k na tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin kasi malaking tulong yan. Pag na-hit natin yan, ang gagawin natin is magla-live narration tayo o yung naka-video ko yan para makita nyo na ako. Diyan, pwede na natin sagarin yung video natin. So, hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.